Nagbabala naman ang MMDA sa mga magtatapon ng basura kung saan-saan. Hanggang 5,000 pisong multa ang ipapataw sa mga pasaway. May express report si Gerard de la Peña. Sa pool sa CCTV ang residenteng ito, dala-dala ang dustpan sa Estero de Tripa de Galina sa Makati City. Itinapon niya ang basura sa mismong estero. Sa tulong ng barangay, natunton ang salarin at napagmulta. Ang footage na yan, kuha pa noong Marso. Sa pool din sa CCTV ang pedicab driver na ito na mano-manong ibinuhos ang kanyang basura sa may poste ng kuryente. Ganyan din ang ginawa ng isa pang lalaki. Matatanda ang una nang idineklara ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ang CCTV mula sa No Contact Apprehension Policy o NCAP ay gagamitin na rin para hulihin ang mga iligal na nagtatapon ng basura sa lansangan. Ayon pa sa ahensya, higit 100 na ang nahuli nila. At dahil binaha na naman ng basura ang ilang lugar sa bansa, pinapaalala ng MMDA na mayroon ng inilabas na resolusyon ang Metro Manila Council para itaas ang multa ng mga mahuhuling iligal na nagtatapon ng basura. Ang dating 500 pisong multa para sa mga syudad, gagawin ng 5,000 piso. Ang dati namang 250 pesos na multa sa mga bayan, tulad ng Pateros, gagawin ng 2,500 pesos. Pero hindi pa ito may patutupad dahil kakailanganin pa ng ordinansa ng bawat syudad. Hinihintay na lang po namin yung mga individual ordinance po ng bawat lungsod. At ipa-follow up po natin yan sa next Metro Manila Council meeting on August 18, I think. Nanawagan naman ng DepEd sa mga paaralan na paigtingin pa ang pagtuturo ng tamang pagtatapon ng basura. Produkto rin yung siguro yun nung hindi pagre-recycle, di ba? Meron tayong batas na solid waste management. So sabi ko magandang ituro ng husto yun sa ating mga eskwelahan para nationwide alam nila na pag nagtapon ka ng plastic sa dagat, hindi basta-basta mawawala yun at magpapile up yun over. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.